Do you want to look good? Do you want to be healthy? I think those basic two questions would change your mind. Hi, I'm Angelo Mendez, 55 years old. I'm the marketing manager of two leading gym chains in the Philippines. Working out is gonna make you healthier. You'll be a lot less sick because number one, sedentary people have problems with cholesterol, body weight, diabetes. So all of these actually can be addressed by working out in the gym. Fitness is an essential part of living, and it's not just a leisure activity, so it's essential to one's health. When I'm in the gym and you're inspiring others to achieve better fitness levels, it gives you a good feeling that you're impacting the world in a better way. So one of the beauty queens that I've been training, Faith Garcia, she was the one who introduced me to MX3 products. When we work out heavy and then also as you age, anti-inflammatory products and food will really help you a lot because we experience aches and pains as you age. No pain, no gain. MX3 helps me with my workouts and with the recovery from lifting heavy exercises. It also keeps me lean and less injury. MX3 is an essential supplement to your well-being. Same, pero iba. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! At syempre sa lahat pa rin po ng mga kabubukas pa naman ng kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! 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 O, diba? Hi sa inyong lahat. Diba? Na nakaka-lurler ng bonggang. Alam mo, natatawa ako, Mare. Bakit? Doon sa mga nanonood sa atin. Oo. Kasi, nung nakaraan, 2, 3 lang yung nagko-comment ng team replay. Oo. Bakla, ang dami na ngayon. O, diba? Ang dami na na-influensyahan. Hello Oo. pa rin sa ating team replay. Ayan, yan ang bansag natin Oo. ngayon sa mga nanonood sa Baklitas. At saka salamat nga pala sa mga nasa Oman. Parang 3 ata yung nanonood sila from Oman. Diba? May mga taga KSA. Diba? Ano yung KSA? Kingdom of Saudi Arabia. Antique. Ay! Antique! Akala ko Angono. Hello po sa inyong lahat. Love local. Yes, ang mga taga-ano. Tapos may nag-correct pala sa atin. Ang mga Moroccans daw pala, Arabo. Mga ganon na ang peg nila. Eh kasi naman, Mare, kahapon pati ng si Scheider, dinalaw tayo. Anyways, nako, eto na. Bibilisan natin dahil mamaya sa second part meron tayong bisita. Oo nga. Kung sino man yan, ay sama-sama niyo yung pakatutukan. Diba? Oo Pero nga. eto muna. Yes. Tinutukan talaga ito. Ang alin? Nang hindi isa, Na- hindi dalawa, kung hindi madami sila, Mare. O bakit? Dahil ilang production crew nga daw ng GMA7 ay medyo umalma dahil sa tagal ng pasahod. Oh? Mare, 6 months. Ay, kinabog niya Bago ang mga nasa Constro, Mare. Six months, Ang mga Mare. Constro, pagkatas ng trabaho na maghapon, abot sahod. Uy, eto Mare, dahil nga ngayon napipinto at nababalita nga, dahil nga isang stuntman Oh. ng seryeng Black Rider Oh. ang mismong nag-post sa kanilang Facebook page sa GMA Public Affairs na Oh. kung saan nga naman kanyang ibinulalas, isinambulat na kanyang saloobin. Allah. Na para daw bang, Oh. alam mo yun, since last year August, nagsimula
nagsimula ang taping ng Black Rider, sila yung mga stuntman. Yes. 'Di ba? Na para bang tipong hindi sila nabayaran ng August, September, October, November, December. At alam mo yun, in fairness naman, nung nabalitaan ito ng GMA management, umaksyon naman sila kaagad. Kaya nabayaran sila daw ha. Etong January 25 lang. Doon nila nakuha yung mga cheque nila. Mare, ang tanong dyan, malaking kumpanya naman na ang GMA7. Oo. Pero bakit nadi-delay ng ganung katagal? Alam mo, Mare, yun nga din. Pero hindi naman natin masisisi yung upper management, Mare. Kasi Bakit? sa bawat teleserye, may production crew yan. May production manager yan. Yes. Diba? May producer and so blah blah and everything. Alam mo, Mare, siguro ang nakakawawa kasi sa mga ganitong aspeto, lalo pat pagreklamuhan na, is yung kumpanya itself. Kaya nga naman, syempre, diba? Parang ang pangit naman din pakinggan, GMA7 talaga. Dili magpasahod. 6 months bago kayo magbigay ng mga talent fee ng mga, alam mo yun, production crew nyo. Yes. Ng mga taong involved sa bawat proyekto, di ba? Yung mga ganong aspeto. Tapos biglang ipagmamalaki nila na nagre-rate yung show, di ba? Na syempre, kahit papaano, yung simpleng magkano lang ang sinasahod, Mare. Bilang stuntman. Pero eto nga, gaya na sinabi ko, ang nakakawawa kasi yung kumpanya na walang kaalam-alam. Kasi di ba, pinagkatiwala yan sa production crew, pinagkatiwala yan sa mga production manager. Anong nangyari? Kaya nung nabalitaan daw yan ng GMA7 ng upper management, i-action ng kaagad, kaya na-release daw ang mga cheque etong January 25 lamang. Ay, very good sila doon, Mare. Kasi kung maaalala mo, Mare, ang mga kwento-kwento ng ating mga chismosang kapitbahay, lalo na yung mga kagaya niyan, mga stuntman, may ano yan may cut-off, di ba? Pero hindi ganun katagal. Pero ito, para abutin ng ilang buwan, kung hindi pa daw nag-post mismo doon sa parang FB page mismo ng GMA7, hindi daw bibigyan ng aksyon. Kasi kadalasan nga, ulitin ko lang din, nabibiktima yung mga kumpanya tulad nitong GMA7. Nalulungkot ako kasi hindi ito alam ng upper management Kasi walang nagre-report. Ang pagkukulang ay nasa ilalim. Production team. Kumbaga parang nandun na yan. Na all the time naman, akala siguro din, iniisip siguro ng GMA7. In fairness naman sa kanila, kasi nung nabalitaan nila to, umaksyon daw agad. Pero alam mo yon, yung tipong ilang buwan na pala, bakit walang nagre-report? Kasi syempre dapat may magre-report niyan, diba? Tsaka never naman daw nila dinelay talaga ang bayad dahil sa kada proyekto may budget na nire-release yan. Per taping, per ganito. Kasi syempre yung mga talents na yan, kailangan bayaran mo agad. Bago umuwi yan, dapat diba? nababayaran mo nga Dapat bayaran, ibigay na kaagad sa kanila. Siguro ang nagkaroon ng problema is yung mga nasa downline na. Diba? Kaya, diba, napapahamak yung kumpanya tulad ng GMA7 kasi sila yung nakabalandra Kumbaga produkto nila yan, proyekto nila. Pero, ang dapat tignan din ng mga tao is yung nasa management kasi parang meron pang sinasite tong stuntman na ang bigayan daw talaga is 5,000 per shooting. Mababa ang binibigay lang pala, na lang daw sa kanila parang nasa 2,500 na. Parang ganun daw. Kinakatan pa. Alam mo, Mari, may kilala nga akong artista. Artista na talaga. Hindi naman pala ganun kalaki ang per taping lalo na pag nag-uumpisa ka. Diba? Not unless Ding Dong Dantes ka, correct, Marian diba? Rivera ka, Truth, na umaabot ng 100 and thousands ang kasi diba, kumaga, tsaka sila, may cut-off na yon. Kung kailan nila kukunin yung sahod. Yes. Diba? Tapos yung kita ng nag-uumpisang artista, nakadepende yan sa programa kung gaano kalaki ng programa. Correct. Kaya diba? Nakakaawa din, Mari, yung mga may extra. Diba? Kasi kahit yung napakaliit na bagay na yan ay inaasa ng pamilya nila sa kanila Biruin mo kung hindi mo pa sasahurin that day yung isang tao na yung stuntman. Pagod nang uuwi yan, wala pang maipakakain sa kanyang pamilya. Wala siyang maibibitbit, pambili ng bigas, diba? Pero it's a good thing na inaksyonan. Pero yun nga, sobrang over-delayed naman daw yata. Kasi parang inabot ng 6 months. Nakakaloka. Pare feeling ko sa mga ganyan, kung halimbawa, di ba, hindi naman pagkukulang ng GMA7, no? Hindi, wala. I believe na hindi. Deserve din naman ng mga taong na-delay ang sahod ang
bonus. Siguro, Di 'di ba? ba? Pero yun nga, as in kahit papaano, yun nga yung sinasabi ko, 'di ba? Nabibiktima yung kumpanya dahil sa kagagawan ng mga tinatap nila or mga empleyado din naman nila. Nako. Na hindi nire-report yung ganito, Kawawa hindi nyo sinasabi. Actually, 6 months is parang OA yun, Mare. Oo. Kumbaga sa ano, 'di ba? Pwede mo nang i-labor yun. Kasi- Kaya lang, syempre, yung iba talent, wala namang Mm-mm. papel. At saka walang kontrata. Di ba Diba? kagaya ng sa ABS-CBN, ang dami Oo. nawalan ng trabaho pero hindi sila makalapit sa 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 labor. dole. Oo, kasi nga, hindi naman. sila regular. Oo, 'di ba? Yung mga ganong aspeto na nakakaawa Mm-mm. na to think, 'di ba? At the same time, nakakawawa din dito dahil kumbaga parang ang inaano nila is si Ruru Madrid. Ay, wala pong kinalaman doon si Diba? Ruru. Kasi syempre parang yung mga artista nila parang on time ang bayad sa mga stuntman, sa mga crew, delayed. Diba? Oo nga. Na kung tutuusin, sila daw yung pagod. Anong ginawa sila yung nila mas doon? naghirap. Ano ginagawa sa TF Mare? Tinaya sa Diba? online sabo. Alam mo, dapat yun lang talaga. Anong online sabo? Tumalpak pa, ganon. Kasi parang siguro iniisip, hindi lalaki to. Invest muna natin. Invest muna natin sa talpakan. Diba ganon? O kaya ano? TF, dun. O kaya, P96 muna. O, paluwagan. Sino Nag-release ka ba ng sound mo? Baka naman kasi ganun ang igutan. Oo. Parang paluwagan. Charot lang. Sinong sa sound ngayon? Hindi naka-sound ka agad. Charot lang. Oo. Emi Diba? lang naman po. Baka sabihin nyo, Oo. seryoso. Correct, hindi ba? Pero yun na nga, diba? Ang importante dito ngayon, kung mag-iniimbestigahan na daw ng upper management, yung nangyaring scenario na ito, na baka kasi nangyayari din sa ibang produksyon dahil madami silang, diba, pinalalabas ngayon ng mga teleseries, Actually. diba? Pero sa tingin ko, siguro sa aspeto na ito, diba, na alam mo yun, dapat maging concerned sila, lalo pat dun sa mga pinaka, alam mo yun, production man. Sa production crew talaga yan yung mismong tao din nyo. Yes, sila kumakapi kadalasan yung yung- pumapalpak habang nangangati ang Hindi. jutong strabebang Hindi, nails. yung bra ko kasi. Nadi-disalign. Nakabaon sa laman yung lower wire. Yung underwire. Oo, yung underwear. Ang sakit. Anong bra-brahan mo? Ayoko na. Ay nako, 'di ba? Pero alis pa paano nabigay lang din. Sana hindi Oo. na lang na maulit dahil kawawa din. Gaya ng sinabi mo nga kanina, 'di ba, Mare? Etong mga to, per araw ang bayaran nila. Na kung tutusin minsan, parang sobra na sa oras na dapat bilang kunwari. For example, sa isang regular lang na empleyado, sila kasi production So, buong araw talaga. Tapos uwi silang pagod. Tapos walang pera may iuwi, 'di ba? Sobrang kawawa. Buti sana kung hindi binabalda yung Oo. yan pa naman yung mga talagang Nagtatatalon sila sa building. Oo, talon-talon building tas uwi. Tumbling, di ba? Na parang tipong kahit man lang siguro na pansaing, kawawa. Oo, pang bigas. Di ba? ganon. Na nakakaloka. Anyways, di ba? Pero sa ngayon pa din daw, hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na official statement ang GMA7 patungkol dito sa insidenteng ito. Mari kung kilala ko si Ruru Madrid dahil nga may mga may mga naririnig tayo mga good deeds naman itong bata na to. Sa mga ganyan, lalo na extra yan ng kanyang ng Oo. kanyang programa. Oo. Feeling ko magbibigay naman ng paayuda yan. Feeling ko naman din. Oo. Kasi very generous naman ng mga artista. Ito ay, kumbaga parang ulitin lang din po natin kasi since wala pa pong inilalabas na official statement ng GMA7 regarding this problem, is aantayin pa din natin sila kung ano nga ba ang totoong dahilan, ano nangyari. Dahil ito ay pumutok lamang at nag-surface na ito all over the internet, ang issue na ito. At ang pinupukol naman ngayon is yung mismong teleserye or yung serye na ginagawa ni Mr. Ruru Madrid. At hindi tayo babaka sa sahod nila. Oo, 'di ba? Wala tayong ganyan. Hindi natin itatalpak. O, 'di ba? Huwag niyo na kasing pag-interesan. Pero kawawa yung mga nagka-cut-cut. No? Oo. Kasi actually kung hindi pa daw ito nag-viral doon sa post, siguro hindi pa ma-actionan agad. Kasi madami na daw netizen kaagad daw ang nag-react doon sa post ng stuntman na ito. Natapos na lang yung Tapos programa, biglang hindi pa nakasahod.
biglang umalingaw-ngaw, napansin na ng upper management. So ibig sabihin, 'di ba? All the while tiwala sila na tipong okay. Kasi nagre-release naman sila eh. Bakit hindi niyo ibigay sa mga tao? Pare kung di ako nagkakamali, di ba ang isang season ay 6 months? Oh, usually. Kapag Oo. actually yun muna yung duration eh. Oo. First 6 months. Kapag hindi, tegi boom boom. O, naka 6 months Yung na yung parang lumipad tapos yung nakipaglaban sa ahas na green. Ay, ako na. Napapanood na siya sa panghapon. Oo, 'di ba? Yung nakipaglaban sa nagsasakla. Charot lang. Mag-commercial break na muna tayo. Correct. Sa aming pagbabalik. Kamatawag na naman natin si Shider. Oo. Sa aming pagbabalik, nako, ayan. Malamang nandito na yung ating surprise guest para sa inyong lahat. Kung sino man siya, sama-sama natin pakatutukan yan. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo! 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 At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo!